Sa bubong ng paaralan, binubuli ng isang grupo ng mga delinkwente ang isang batang nagngangalang Jinsu. Paglipas ng sandali, tumayo siya sa kanyang mga paa sa baluktot at dilikas na tindig at naglunsad ng matinding pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, nawalan siya ng balanse at nahulog mula sa mataas na lugar. Ang kanyang ama, si Mr. Lee, ay nagmadaling pumunta sa ospital matapos matanggap ang balita. Kakaiba man, sadyang iniwasan niya ang tingin ng doktor at tahimik na pumasok sa ward. Sa harap ng kanyang sugatang anak, hindi siya nagpakita ng inaasahang dalamhati. Sa halip, mahinahon niyang tiniyak na magiging maayos ang lahat. Si Jinsu naman ay naghihiyaw sa galit, sumisigaw na sa pagpatay lamang sa mga nambuli sa kanya matatapos ang kanyang paghihirap. Makalipas ang ilang sandali, marahas na nag-umpisang kumaibat ang kanyang katawan na tila malapit na siyang magbago anumang oras. Sa sobrang gulat, kinuha ni Mr. Lee ang isang Biblia, sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Hindi nagtagal, kinaladkad niya ang isang mabigat na melite papasok sa isang abandonadong pabrika. Biglang may isang kamay na lumabas mula sa loob ng melite. Noon lamang napagtanto ni Mr. Lee sa sobrang takot na ganap ng naging zombie ang kanyang anak. Sa paaralan, naglilinis ang mga estudyante sa buong campus. Isang babaeng nagngangalang Hyunju ang gumala papasok sa science lab at hindi sinasadyang nakatuklas ng isang cute na puting daga. Nang walang pag-iisip, inabot niya ito para asarin. Ngunit sa halip ay nakagat siya ng malakas. Kakaiba, matapos makatikim ng dugo, ang daga ay naging sobrang agresibo. Sa mismong sandaling yon, bumalik si Mr. Lee sa lab. Nang makita ang dugo sa sahig, agad niyang nalaman na maaaring infected si Hyunjo at mabilis niya itong pinigil. Si Mr. Lee pala ang science teacher ng paaralan, at kumakalat ang mga tsismis tungkol sa kanya sa buong campus. Mula nang mawala ang kanyang anak, sinasabi ng mga estudyante na may naamoy silang nangangamoy na amoy mula sa kanya. Lalong nagiging kakaiba ang kanyang ugali. Umaalis pa siya bigla sa classroom kahit nasa gitna ng klase. Pero tsismis lamang ang mga ito. Tinatreto ito ng mga estudyante bilang tsismis at hindi na pinapansin pa. Sa morning assembly kinabukasan, napansin ng homeroom teacher na si Mrs. Park na wala si Hyunjo at nagsimulang magtanong kung nasaan siya. May isang batang lalaking naalala na magkasama silang naglinis ng science lab kahapon. Pero hindi na niya ito nakita mula noon. Dahil dito, pumunta si Mrs. Park kay Mr. Lee at tinanong kung nakita niya si Hyunjo. Bago pa makasagot si Mr. Lee, may kakaibang ingay na nanggaling sa likuran niya. Nagmamadali niyang ipinaliwanag na dagalang sa lab iyon at iginiit na hindi pa niya nakita si Hyunjo. Pagkaalis ni Mrs. Park, bumalik si Mr. Lee sa lab at sinimulang idokumento ang kanyang eksperimento. Nakagapos, patuloy na nakiusap si Hyunjo na iligtas siya. Isang tingin pa lang ay nakilala na agad ni Mr. Lee na isa siya sa mga estudyanteng dating nambuli sa kanyang anak. Malamig niyang sinabi sa kanya na huwag nang umasa at tinurukan siya ng pampakalma. Pagkatapos, mahinahon siyang bumalik sa klase at nagpatuloy sa pagtuturo na parang walang nangyari. Hindi niya alam na ganap nang nagbago si Hyunjo at nakatakas na. Pasuray-suray siyang bumalik sa classroom at hayagang inakusahan ang science teacher na siya ay ikinulong. Dahil sa pagkaalarma, nagboluntaryo si So Hayek na buhatin siya papunta sa infirmary. Hindi inaasahan, biglang nagbago si Hyunjo at sinubukang kagatin ang kanyang leeg. Sa kabutihang palad, nailagay siya sa kama sa oras. Nagulat ang lahat nang makitang 29 degrees Celsius na lang ang temperatura ng katawan ni Hyunjo. Lalo siyang nag-wild at nasugatan si Anjo na nasa tabi niya. Dahil sa takot, mabilis na tumawag si Mrs. Park sa emergency line, nakikiusap ng tulong. Nagkataon namang ang ama ni Anjo ang kapitan ng rescue team. Matapos bigyan ng paunang lunas ang kanyang anak, nagmadali na siyang umalis. Pagkatapos, binalaan ni Mrs. Park ang mga estudyante na huwag munang sabihin kahit kanino ang nangyari. Pagkatapos ay sinamahan niya si Mr. Lee sa opisina ng principal kasama ang pay teacher. Kitang-kita ang pagkabalisa ni Mr. Lee. Iginiit niya na hindi dapat dalhin si Hyunjo sa ospital at kailangan itong i-isolate agad. Pero binaliwala ng principal ang kanyang babala at sa halip ay inakusahan siya ng paggawa ng kaguluhan at pagsira sa evaluasyon ng paaralan. Papalabas na sana si Mr. Lee nang biglang dumating ang pulis at arestuhin siya mismo doon. Sa oras na ito, walang nakakaalam na isang malaking sakuna na ang papalapit.
Sa infirmary, may nakatuklas na ang bahaging nakagat ni Hyunjo ay mabilis na nabulok. Namula ang kanyang mga mata, damyugo ang ilong, at tuluyang nawala ng malay. Sa bubong, isang babaeng nagngangalang Min ang walang pag-asa na nakatitig sa campus na puno ng tawanan at masasayang tinig. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang tagasunod na si Kim na gumawa ng hindi maganda. Pero para kay Min, impyerno na ang lugar na ito. Biktima din siya ng matinding bullying sa paaralan. Hindi pa nagtagal, palihim na kinuna ng video ang isang matalik na sandali ng mga delinkwenteng estudyante at pinagbantaan siyang ipalalabas ito online. Hindi na niya maisip na harapin ang susunod na mangyayari, gusto na lamang niyang tapusin ang lahat ng sakit. Sa mismong sandaling yon, dumagsa ang mga zombie sa mga bintana at sinimulang atakihin ang mga estudyante ng mabangis. Ilang saglit lamang, inatake ng nagmutang nurse ang isang dumaan na estudyante. Mabilis na kumalat ang virus at tuluyang nawala ng kontrol ang buong campus. Sa cafeteria, kinukumpisal ni Anjo sa kanyang matalik na kaibigan na katatapos lang niyang aminin ang kanyang nararamdaman kay Soo-hyuk. Hindi sumagot si Soo Hyuk dahil ang totoo niyang gusto ay si Namra. Nagulat ang kanyang kaibigan dahil akala ng lahat ay magkasintahan sina Anjo at Chongan. Magkatabi silang nakatira at laging magkasama. Matagal nang may gusto si Chongan kay Anjo, ngunit hindi nito napapansin. Nang maghahanda na si Anjo na umalis ng cafeteria, biglang sumugod ang grupo ng takot na mga estudyante sa exit. Sa nakita niyang nakakatakot na eksena, nadapa siya doon. Sa kritikal na sandali, hinayla siya ni Chongan pataas at ginamit ang kanyang sarili bilang panangga habang tumatakas sila sa bintana. Pero ang mundo sa labas ay magulo rin. Bumalik sila sa gusali ng classroom, desperadong naghahanap ng ligtas na lugar. Sa daan, biglang sinakmal ng zombie si Chiangan, at agad kumuha si Anjo ng fire extinguisher para lumaban. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas sila at bumalik sa isang classroom, muling nakasama ang iba pang nakaligtas. Samantala, itinulak ni Soo Hyuk ang tumatakbong tao para mahanap si Namra. Pareho silang tumatakbo para sa kanilang buhay sa mapanganib na campus. Sa kabutihang palad, may nakita siyang hagdan at inakay si Namra papunta sa ligtas na classroom. Sa puntong ito, sa wakas ay nagkasama-sama ang lahat ng pangunahing tauhan. Napagtanto nila na hindi ito simpleng aksidente, kundi isang nakakatakot na sakuna ng mga zombie. Kasabay nito, si Hyunjo na nalipat sa ospital ay biglang nagkamalay. Nagsimulang kumaibat ng malakas ang kanyang katawan at biglang kinagat ang mga kalapit na manggagawa sa ospital. Hindi nagtagal, mabilis na kumalat ang zombie virus sa buong ospital. Ang responsable sa lahat ng ito ay walang iba kundi si Mr. Lee. Isang buwan na ang nakalipas, matapos malamang kanyang anak ay nakaranas ng matagal na bullying sa paaralan, kinuha niya ang isang espesyal na hormone mula sa mga daga na nilalabas nila kapag lumalaban sa kanilang mandaragit at ini-inject ito sa kanyang anak. Naniniwala siya na ang paggawa ng takot sa galit ay magpapalakas kay Jin-soo. Sa halip, si Jin-soo ay sumailalim sa matinding pagbabago at kinagat pa ang kanyang sariling lola. Mula sa sandaling yon, tuluyan ang nawala ang lahat sa kontrol. Sa sandaling ito, sa loob ng isang classroom, may nakitang cellphone ang mga estudyante at agad na tumawag sa pulis, sinasabing may mga zombie na lumitaw sa campus. Pero hindi ito sineseryoso ng pulis at sa halip ay binalaan sila na ang paggawa ng maling ulat ay may parusa. Nang makatanggap na ng maraming tawag, saka lamang napagtanto ng awtoridad na hindi ito biro. Habang kumakalat ang takot at hindi alam ng lahat ang gagawin, mabilis na nakipag-ugnayan si Anjo sa fire department at nagsinungaling na may malaking sunog na naganap sa paaralan. Nang marinig ito, agad na pinangunahan ng ama ni Anjo ang isang rescue team papunta sa campus. Samantala, takot na tumakbo ang PE teacher papasok sa classroom at iniutos sa mga estudyante na harangan ang mga pinto at bintana gamit ang mga upuan at lamesa para hindi makapasok ang mga zombie. Sinunod ito ng mga estudyante hanggang sa mapansin ng kaibigan ni Anjo ang halatang marka ng kagat sa braso ng guro at hiniling na agad itong lumabas ng classroom. Bago pa may makareaksyon, biglang nagbago ang guro sa harapan nila, sumugod sa mga estudyante, at kinagat ang isa sa mga babae. Sumugod ang ilang lalaki para pigilan ang zombie, para bigyan ng oras ang iba na makatakas. Desperado silang umatras patungo sa dulo ng hallway, ngunit bumangga pa sila sa mas maraming zombie.
Sa kritikal na sandali, sumugod si Soo Hayek sa unahan gamit ang sipa, nag-iisang humarap sa grupo. Mabilis na binaklas ng ibang lalaki ang mga frame ng bintana para gamiting sandata, habang ang matipunong si Yang ay nag-angat ng isang pinto at sumugod para tumulong. Habang dumarami ang mga zombie, napilitan ang mga estudyante na tumakbo paakyat. Ang ingay ay nakakuha ng mas maraming zombie, naputol ang kanilang harapan at likuran, at ang tanging ligtas na classroom ay nakalock. Sa mahalagang sandali, binasag ni Anjo ang lock gamit ang dulo ng fire hose, na nakapasok ang lahat at nakahinga. Ngunit hindi bumuti ang sitwasyon. Napagtanto nila agad na naiwan sa labas ang kanilang tanging telepono, tuluyan na silang naputol sa labas. Kakatapos lang, biglang napansin ni Anjo na wala si Soo Hayek. Sa kaguluhan pala, natamba si Soo Hayek habang tinatakpan ang lahat. At hindi alam ang kanyang kapalaran. Sa labas ng paaralan, bumalik ang archery team sakay ng bus, ngunit sinalubong sila ng mga zombie sa gate. Dalawang miyembro ng team ang pumasok sa paaralan na may dalang busog at matagumpay na nailigtas ang dalawang nakaligtas sa banyo. Sa ibang lugar, pasuray-suray na pumasok si Mrs. Park sa broadcasting room at ginamit ang pa-system para himukin ang mga estudyante na maghanap ng ligtas na lugar. Habang umaalingongaw ang pamilyar na boses sa mga pasilyo, nalito ang mga estudyante, hindi alam ang susunod na gagawin. Sa sandaling ito, napansin ni Anjo na ang kamay ng kanyang kaibigan ay sobrang lamig at bigla itong nagdugo ang ilong. Nagmadali ang kaibigan niya sa salamin at nakita na ang kanyang mga mata ay namumula na. Noong nakaraang laban sa labas pala, ang kanyang binti ay kinagat ng zombie. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa sahig, nagbago, at sinimulang atakihin ang mga nasa paligid. Sa kaguluhan, hindi sinasadyang nahulog siya sa bintana. Pero mahigpit siyang hinawakan ni Anjo at hindi binitawan. Nang makita ito, agad na kumuha si Chongan ng upuan at buong lakas na ipinukpok ito sa zombie. Habang bumabalik ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan, lumuhad si Anjo sa sahig at tuluyang bumigay sa iyak, at ang classroom ay agad na napuno ng nakakasakal na kawalan ng pag-asa. Sa sandaling yun, iginiit ni Chiong na dapat na silang umalis kaagad. Papasok din ang mga zombie sa kalaunan at ang tanging pag-asa ay ang iligtas ang kanilang sarili. Pagkatapos ay nagsapanganib siya na lumabas para kunin ang hose at sa tulong ng kanyang mga kaklase ay itinali ito at inihagis sa bintana. Ang kanyang kaibigan na si Han ang nagkaroon ng lakas ng loob na mauna at maghanap ng daan pababa. Sa kabutihang palad, ang dulo ng lubid ay diretso sa broadcasting room kung saan nagtatago si Mrs. Park. Matapos kumpirmahing ligtas, sumunod ang iba ng paisa-isa, pababa sa lubid. Bago umalis, nag-iwan si Namra ng note para ipaalam kay Soo Hayek na lumipat na sila sa broadcasting room. Sa tulong ni Chong, nakababa rin ng ligtas si Anjo. Gayunpaman, nang maghahanda na si Chiong na umalis, biglang lumundag sa kanya ang isang zombie mula sa dilim. Samantala, si Soo Hayek ay nagtatago sa art room buong oras. Matyaga siyang naghintay ng tamang oras, pagkatapos ay nagsapanganib na lumabas sa bintana at nasaksihan niyang inaatake si Chong. Sa kabutihang palad, nakuha ni Chongan ang hose, ngunit hinawakan ng zombie ang kanyang bukong-bukong. Walang pag-aalinlangan, lumundag si Soo Hayek, hinawakan si Chongan at malakas na sinipa palayo ang zombie. Sa huli, matagumpay na nakarating ang dalawa sa broadcasting room, muling nakasama ang ibang estudyante. Gayunpaman, si Nana, ang babaeng nakapink na sweater, ay lalong nainip at iniutos na isara agad ang mga bintana. Hindi na napigilan ni Han at binalaan siya na huwag maging makasarili. Itinuro niya na sa buong oras, ang sarili lang niya ang inisip niyang iligtas at hindi man lang nagpakita ng malasakit sa kaligtasan ng iba. Hindi inaasahan, hayagang tinawanan siya ni Nana, tinawag siyang walang kwentang tao. Si Han pala ay umaasa sa tulong ng gobyerno para makapag-aral, at si Nana na mayamang pamilya ay minamaliit siya dahil dito. Nang nakita ang pagtatalo, pumasok si Mrs. Park at pinatigil ito. Pinaalalahanan niya ang lahat na hindi oras para sa pag-aaway. Ang prioridad nila ay alamin kung ano ang nangyayari sa labas. Agad na binuksan ng mga estudyante ang computer, sinusubukang makipag-ugnayan sa labas. Sa mismong sandaling yon, biglang nabasag ang salamin at bumagsak ang isang zombie mula sa itaas. Sinubukan ng mga lalaki na itulak ito pabalik gamit ang mop,
ngunit ang lakas ng nilalang ay higit sa inaasahan nila. Sa desperasyon, hinawakan ni Han ang computer tower at ibinagsak ang zombie. Nang akala ng lahat ay tapos na ang panganib, biglang napansin ni Nana na dumudugo ang ilong ni Han at may mga gallows sa kanyang kamay. Agad niyang hinatulan na si Han ay infected na at hinikayat ang iba na itapon siya. Desperadong ipinaliwanag ni Han na ang pagdurugo ng ilong ay dahil sa aksidenteng pagkabunggo sa kanya ni So Hayek sa gulo at ang sugat ay gallows lamang mula sa computer case. Matapos siyang suriing mabuti, kinumpirma ng mga lalaki na hindi siya nakagat at hiniling na humingi ng tawad si Nana. Ngunit iginiit ni Nana na malaki ang tsansa na infected na siya dahil nahawakan ng zombie ang kanyang sugat. Wala nang ibang choice, iminungkahi ni Mrs. Park na ihiwalay si Han sa recording room sa loob ng 10 minuto. Kung hindi siya magbago, kailangan ni Nana na humingi ng tawad. Tumanggi si Han at matatag na iginiit na gusto niyang ihiwalay ng 1 buong oras. Lumipas ang kalahating oras at wala pa rin siyang ipinapakitang abnormalidad. Pinaalalahanan ni Mrs. Park si Nana na tuparin ang kasunduan at humingi ng tawad kay Han. Dahil sa pakiramdam na siya ay pinagtutulungan, nag-aatubili siyang pumasok sa recording room at gumamit ng panyo para panasan ang sugat ni Han. Dahil maayos ang soundproof ng kwarto, akala ng mga estudyante sa labas ay nagkabati na ang dalawa. Sa totoo, sinadya na naman ni Nana na asarin siya, nagrereklamong siya ay napunta sa sulok dahil sa tulad niyang walang kwenta. Nang magmarcha si Hans palabas ng kwarto sa galit, noon lamang napagtanto ng lahat na hindi talaga siya humingi ng tawad at sinimulan nilang kondenahin ang kanyang pag-uugali. Walang pakialam si Nana at sinabi pa na siya ang nagligtas sa lahat. Paglipas ng sandali, muling dumyugo ang ilong ni Hans at dahan-daang namula ang kanyang mga mata. Dahil determinado siyang huwag saktan ang kanyang mga kaklase, pinigilan niya ang kanyang takot at pasuray-suray na nagtungo sa pinto. Nang bubuksan na niya ito, bigla siyang nakakita ng guni-guni. Ang lahat sa harap niya ay naging zombie. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na siyang nawala ng kontrol. Sa mga matang puno ng luha, hinay pa ni Chongan ang isang sipol para akitin si Han papunta sa bintana. Pagkatapos, naniniwala si Nana na may utang na loob sa kanya ang lahat. Ngunit, humakbang si Namra at sinampal siya ng malakas. Nasaksihan pala ni Namra na sinadya ni Nana na pairan ng dugo ng zombie ang panyo bago panasan ang sugat ni Hans. Nang mabunyag ang totoo, tumigil na si Nana sa kanyang pagpapanggap. Pero hindi pa rin niya maintindihan kung bakit mas magaling si Hans sa kanya sa paningin ng lahat. Malamig niyang idinagdag na hindi naman niya siya pinatay. Buhay pa naman siya, hindi na nga lang tao. Sa wakas ay sumabog si Chongan at itinulak siya ng malakas sa sahig. Nang mapagtantong siya ay lubusang itinakwil na ng lahat, lumabas si Nana ng walang pag-asa. Sinubukan siyang habulin ni Soo-hyuk, ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Mrs. Park. Mahigpit niyang binalaan ang mga estudyante na kahit ano pa ang mangyari, hindi sila dapat pumatay ng buhay dahil kapag nagawa nila yon, ang buhay ay magiging ganap na walang kabuluhan. Pagkasabi nito, tumakbo si Mrs. Park para habulin si Nana at kinaladkad siya palayo para mailigtas sa mga humahabol na zombie. Samantala, ang delinkwenteng si Guam ay nakulong pa rin sa kusina ng cafeteria. Isa rin siya sa mga pangunahing nambuli sa paaralan. Para makatakas, wala siyang pag-aalinlangan na itulak ang katabing lalaki patungo sa mga zombie para makuha ang atensyon nito. Sinubukan siyang protektahan ng isang mabait na manggagawa sa cafeteria, ngunit malupit din siyang itinulak ni Guam diretso sa grupo ng mga zombie. Sa labas ng campus, ang ibang bahagi ng lungsod ay tuluyan ng nawala ng kontrol. Upang mapigilan ang pagkalat ng virus, mabilis na nag-deploy ang gobyerno ng maraming armadong pulis para harangan ang mga kalsada. Ngunit labis nilang minamaliit ang lakas ng mga zombie. Samantala, isang high school girl ang maagang umalis ng paaralan dahil sa hindi magandang pakiramdam. Pumasok siya sa isang pampublikong banyo at nanganak mag-isa sa loob ng isang cubicle. Noong una, balak niyang umalis mag-isa, ngunit nang makita ang mga lansangan na puno ng mga zombie, bumalik siya para iligtas ang sanggol. Habang sinusubukang tumakas, siya ay kinagat ng isang zombie. Nang mapagtantong malapit na siyang mawala ng kontrol, inilagay niya ang sanggol sa medyo ligtas na lugar at mahigpit na itinali ang sarili sa pinto gamit ang isang lubid. Sa ganitong paraan, hindi makakapasok ang mga zombie at hindi niya rin masasaktan ang kanyang anak.
Isa pang magulang na nagsapanganib para sa kanilang anak ay ang ina ni Cheong. Mula sa balita, nalaman niya na ang isang matinding virus ay mabilis na kumakalat sa buong lungsod at ang pinagmulan nito ay ang paaralan ni Cheong. Sa kabila ng lahat, palihim siyang pumasok sa campus at nagkataong nakita si Han na gumagala sa palaruan. Hindi alam na siya ay infected na, sinubukan niyang itanong ang kinaroroonan ni Chunks, ngunit agad siyang pinalibutan ng mga zombie. Samantala, sa loob ng Assembly Hall, isang congresswoman ang mayabang na nag-aakalang may darating na helicopter para iligtas siya dahil sa kanyang katayuan. Ngunit sinabi ng ama ni Anjo na hindi niya iniulat kung sino ang naroon. Dahil ayon sa mga tuntunin ng rescue, ang mahihina at may sakit ang prioridad kaysa sa mga VIP. Sa totoo, gusto na rin niyang makalabas doon ng mabilis dahil ang kanyang anak ay nakulong pa rin sa paaralan at hindi alam ang kanyang kapalaran. Bumalik sa campus, 2 lugar na lamang ang medyo ligtas. Ang broadcasting room at ang bubong ng paaralan. Matapos mabyuli ng matagal, ang 2 estudyante ay desperado nang makita ang paaralan na masira. Sa loob ng broadcasting room, nagsimulang mag-alala ang mga estudyante para kay Mrs. Park at Nana. Habang lumalapat ang atmosfera, biglang nagtanong si So-hyek ng isang tanong na tila hindi angkop ngunit masakit na makatotohanan. May kailangan bang mag-ker? Nang marinig yun, naalala ni Anjo ang emergency knowledge na itinuro sa kanya ng kanyang ama at ginamit ang limitadong materyales sa paligid para gumawa ng pansamantalang palikuran. Ang tanging magagawa nila ngayon ay magtiis at maghintay ng rescue. Sa ibang lugar, sa wakas ay nakakuha si Guinam ng pagkakataong makatakas mula sa cafeteria at magtago sa opisina ng principal. Ngunit nakatagpo siya ng iba pang mga zombie. Sa kabutihang palad, may dala siyang kutsilyo at bahagyang nakaligtas. Samantala, isang live streamer ang umiiwas sa mga zombie sa buong lungsod. Sa desperadong pagnanais na makakuha ng atensyon, siya ay nag-iisang pumasok sa outbreak zone at nag-live broadcast sa kanyang mga fans. Sinusubukan niyang maghanap ng ligtas na matatagpuan, ngunit siya ay walang habas na hinabol ng isang grupo ng mga batang zombie. Habang ang lungsod ay gumuho sa ganap na kaguluhan. Sa wakas ay napagtanto ni Detective Song ang laki ng sakuna na idinulot ni Mr. Lee. Gayunpaman, iginiit ni Mr. Lee na wala siyang ginawang masama. Ang mundo na pinamumunuan ng batas ng gubat ang tunay na may kasalanan. Lumalabas na para mapreserba ang imahe ng paaralan, tinakpan ng principal ang katotohanan, sinasabing ang bullying sa paaralan ay isang biro lamang sa pagitan ng mga estudyante. Wala nang ibang nagawa si Mr. Lee kundi ilipat ang kanyang anak sa ibang paaralan. Ngunit, tumanggi pa ring tumigil ang mga nambuli. Nang makita ang kalagayan ni JYN Soo, ang kanyang galit ay umabot sa kasukdulan, at sa huli ay pinili niyang gawing halimaw si JYN Soo. Hiniling ni Detective Song na malaman kung may lunas. Ngunit nakatanggap lamang ng malupit na sagot. Ang virus ay hindi na mapipigilan. Hindi nagtagal, sinimulang salakayin ng mga zombie ang istasyon ng pulis. Nang makita ang desperadong eksena, ang huling bahagi ng pagkatao ni Mr. Lee ay nagising. Hinikayat niya si Detective Song na pumunta sa science lab ng paaralan at kunin ang kanyang laptop. Doon nakalagay ang tanging bakas na makakalutas ng lahat. Pagkasabi noon, lumingon si Mr. Lee para harapin ang mga zombie, upang bigyan si Song ng mahalagang oras upang makatakas. Kinaumagahan, ang mga estudyante sa broadcasting room ay isa-isang nagising. Nagtaas si Namra ng isang malungkot na katotohanan. Kung walang tubig, ang isang tao ay maaaring mabuhay ng halos 3 araw. Kaya, dapat nilang malaman sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyayari sa labas upang magpasya kung maghihintay pa o susubukang tumakas. Ang tanging lugar kung saan maaari silang makakita ng mga telepono ay sa opisina ng guro sa ibaba. Ayon sa nakagawian, ang homeroom teacher ay kukunin ang lahat ng telepono ng mga estudyante bago ang klase araw-araw at itatabi ang mga ito doon. Nagboluntaryo sina Chang'an at Suha na pumunta sa opisina ng guro. Gayunpaman, pagpasok pa lamang nila, nakita nila ang isang batang babae na galit na winasak ang lahat ng teleponong nakikita. Hindi pa gaanong katagal bago ito, sa bubong, naghatid si Kim ng nakasisirang balita kay Min. Sumang-ayon siyang makipagkita kay Guinam ngayong araw para bayaran ang video na maaaring sum-air sa kanya kung hindi ito ipalalabas online ng 9 nanograms umaga. 45 minutes tuluyang nasaraan ng loob si Min. Para sa kanya,
ang masira ang reputasyon ay mas masahol pa sa kamatayan. Nagpasya siyang hanapin ang telepono ni Guinam at hiniling na sumama si Kim dahil siya ang kumuha ng video. Pinagtatalunan ni Kim na pinilit siya ni Guinam na gawin ito at malamig na tumanggi na tumulong. Sa desperasyon, nag-iisang sumugod si Min sa opisina ng guro at sa huli ay inatake ng mga zombie. Gamit ang natitira niyang malay, pasuray-suray siyang pumasok sa opisina at pinagbagsak-bagsak ang bawat telepono. Sinubukan ni Chongan na palihim na kumuha ng isang telepono, ngunit napansin siya nito. Ang ingay ng kanilang pagtulak ay mabilis na nakaakit ng mga zombie. Sa kaguluhan, nakakuha si Chongan ng isang buong telepono, ngunit napilitan siyang humiwalay kay Soo Hayek. Habang tumatakas, napadpad siya sa opisina ng principal at hindi inaasahang nakita si Guam na hawak ang principal bilang hostage. Sinasabi ni Guam na tinakat siya ng principal gamit ang kutsilyo at iniutusan siyang dalhin ang kotse sa baba. Hindi naniwala si Chongan kahit isang salita sa delinkwenteng ito. Itinaas niya ang telepono at sinimulang i-record at tinawanan si Guam, sinabing siya ay isang talunan na habang buhay na maglilingkod sa mga nambuli. Dahil sa galit, pinatay ni Guam ang principal doon at hiniling na ibigay ni Chongan ang telepono. Sinabi ni Chongan na ibibigay niya ang video sa pulis at tumakbo palayo. Hindi napansin ang kutsilyo ni Guam na lumilipad papunta sa kanya. Samantala, nag-iisang bumalik si Suyak sa broadcasting room, at napagtanto ni Anjo na may maaaring nangyari kay Chongan. Sa kabutihang palad, okay naman siya at nakarating sa library. Walang tigil siya na hinabol ni Guam, determinadong sirain ang telepono at burahin ang ebidensya. Hindi inaasahan, ibinagsak ni Chiong ang telepono diretso sa kanang mata ni Guam at itinulak siya sa grupo ng mga zombie. Si Guam ay nakatitig ng matindi at sumumpa, papatayin kita. Hindi tumigil si Chongan. Nakatakas siya sa library at nagtago sa loob ng fire ventilation shaft. Sa sandaling siya ay pansamantalang ligtas, sinubukan niyang tumawag para humingi ng tulong ngunit natuklasan na walang signal. Upang maiwasan ang pampublikong panik, pinutol ng gobyerno ang lahat ng komunikasyon sa buong distrito. Sa isang banda, ang lungsod ay lubusang pinabayaan. Sa pagkawala ng lahat ng pag-asa, hinampas ni Chongan ang mga metal na tubo sa galit. Ngunit ang pagtatago dito magpakailanman ay hindi isang opsyon. Sinipa niya ang pinto, mahusay na iniwasan ang mga paparating na zombie, at pumasok sa isang classroom. Kasabay nito, hindi mapigilan ni Anjo ang pag-aalala para kay Chayong. Nagpasya siyang pumunta sa science lab at gumamit ng drone para hanapin siya. Si Jun, na may karanasan sa pagpapatakbo ng drone, ay nagboluntaryong sumama sa kanya. Umakyat sila sa lab gamit ang mga lubid, matagumpay na nakuha ang drone, at nagmadaling bumalik sa broadcasting room. Sumulat muna si Jun ng note na humihingi ng tulong, pagkatapos ay pinalipad ang drone para hanapin ang campus mula sa itaas. Sa wakas, nakita nila si Chongan sa loob ng isang classroom. Saka lamang talaga nakahinga ng maluwag ang lahat. Gayunpaman, ang baterya ng drone ay halos maubos. Walang nagawa si Jun kundi isagawa ang susunod na gawain. Ang magpadala ng distress message sa labas ng paaralan. Ngunit, ang mundong ipinapakita sa screen ay magulo rin. Biglang napansin ng isang babae na naging zombie ang kanyang mga magulang at bumagsak sa kawalan ng pag-asa. Upang mapalala ang sitwasyon, naubusan ng lakas ang drone at bumagsak. Samantala, sina Detective Song at ang kanyang kasosyo ay papunta na sa paaralan nang bigla silang mapalibutan ng mga zombie, na pumuwersa sa kanila na samilong sa isang kalapit na restaurant. Nang makita ang isang high school girl na nakatali sa entrance at isang sanggol na patuloy na umiiyak, agad na napagtanto ni Song ang nangyari at sinabi sa kanyang kasosyo na maghanap ng gatas para sa bata. Hindi nagtagal, nagising si Guam. Ang kanyang katawan ay puno ng malalalim na kagat. Gayunpaman, siya ay nanatiling ganap na may malay at maaari pang malayang gumalaw sa gitna ng mga zombie. Ang parehong bagay ang nangyari kay Min. Hindi siya nagbago pagkatapos atakihin. Marahil sila ay isang bagong uri ng zombie na kayang makahawa ng iba habang pinapanatili ang kamalayan ng tao. Mabilis na tinanggap ni Guam ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Iisa lang ang kanyang layunin, ang hanapin si Chongan at maghayganti. Kasabay nito, tinapos ni Chongan ang huling zombie sa classroom. Mula sa loob ng storage room, si Nana ay nakamasid sa kanya bago tahimik na isinara ang pinto.
Sa ibang lugar, hindi sinasadyang naon ang mikropono at isang pagsabog ng matalim na static ang umalingaw sa paaralan. Mabilis na nakaisip ng plano si Namra. Iminungkahi niyang gumamit ng malakas na musika para akitin ang mga zombie sa isang tabi habang ang grupo ay palihim na umiikot sa kabilang panig. Pagkatapos makasama si Chongan, maaari silang pumunta sa bubong at subukang makuha ang atensyon ng isang patrol helicopter. Tinapos ni Jun ang pag-aayos ng gamit at ginamit ang broadcast para sabihin kay Chongan na manatili kung nasaan siya. Pagkatapos ay pinindot ni Namra ang play at ang mga zombie ay sumugod sa tunog, maliban kay Guam na tumakbo diretso sa broadcasting room. Maayos ang takbo ng plano noong una hanggang sa may mapansin ang mga estudyante na isang zombie na nakasabit sa sulok malapit sa pintuan. Wala na silang ibang choice, sumugal sila at maingat na dumaan sa likuran nito. Biglang, hindi sinasadyang nahulog ni Jun ang kanyang bote. Ang malakas na kalabog ay agad na nagpaalerto sa mga zombie at ang lahat ay tumakas sa takot. Hindi nagtagal, sumugod si Guam sa broadcasting room ngunit nakitang walang laman ito. Nang makita ang isang plano ng paggalaw na naiwan sa mesa, agad siyang humabol. Sa daan, hindi sinasadyang nailigtas niya si Soo Hayek na nakulong ng mga zombie. Bago man lang makapagpasalamat si Soo Hayek, hiniling ni Guam na malaman kung nasaan si Cheong, ipinahayag na siya mismo ang papatay dito. Sa pakiramdam na may mali, sinubukan siyang pakalmehin ni Soo Hayek. Nagsawa na si Guam sa kanyang paulit-ulit na pangaral at agad siyang binugbog. Sa kritikal na sandali, humakbang si Namra para pigilan si Guam, ngunit kinagat niya ito sa braso. Nang makita ito, mabilis na itinapon siya ni Soo Hayek sa bintana. Samantala, ang iba ay matagumpay na nakasama si Chongan at naghahanda na lumipat sa bubong. Nang marinig ang kaguluhan, gusto ni Nana na sumama sa kanila. Ngunit paglabas pa lamang nila ng classroom, lumitaw sina Soo Hayek at Namra na hinahabol ng grupo ng mga zombie. Napilitang umatras ang lahat sa loob. Hindi nagtagal, napansin ni Chiangan ang marka ng kagat sa braso ni Namra at agad na kumuha ng sandata. Nagmadaling ipinaliwanag ni Soo Hayek na si Guam ang kumagit sa kanya, hindi isang zombie. Natigilan si Cheong. Kita niyang nahulog si Guam sa grupo ng mga zombie. Matapos marinig ito, wala nang ibang sinabi si Namra at nagpas siyang lumabas. Mabilis siyang pinigilan ni Soo Hayek at tiniyak sa lahat na kung magbabago si Namra, itatapo niya ito sa bintana para hindi nito masaktan ng sinuman. Habang sila ay naghihintay, unti-unting namula ang mga mata ni Namra at isang matinding gutom ang nagsimulang kumontrol sa kanya. Naramdaman ang panganib, agad na inatake ni Chong, ngunit muli siyang pinigilan ni Soo-hyuk. Panandali ang nabawi ni Namra ang kanyang sentido at inamin na gusto talaga niyang kagatin si Soo Hayek. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito at naniniwala na mas mabuti kung siya ay umalis. Humakbang si Anjo at iginiit na manatili si Namra. Itinuro niya na walang dugo sa paligid ng bibig ni Namra, ibig sabihin ay wala pa siyang nakagat. Mainit pa rin ang kanyang mga kamay. Habang ang tunay na mga zombie ay malamig sa paghipo. Kahit na ganoon, gusto pa rin ng iba na umalis si Namra. Para mapalagay ang loob ng lahat, itinali ni Soo Hayek ang sarili kay Namra. Sa ganoong paraan, kahit magbago siya, hindi niya magagawang saktan ang sinuman. Nang kumalma ang lahat, sinimulan ng mga estudyante na pag-usapan kung ano na ba talaga si Namra. Pabirong iminungkahi ni Jun na baka siya ay half-Bai, tulad ng pritong manok, kalahating maanghang, kalahating prito. Ang pagbanggit ng pagkain ay nagpaalala sa lahat kung gaano na sila kagutom at nauuhaw. Tumingin si Nana sa mga inumin at merienda na nakaimbak sa loob at nagpas siyang magdala ng ilan para sa iba. Ngunit nang bubuksan na niya ang pinto, narinig niya silang inaakusahan siya na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Hans at Mrs. Park, at siya ay tumigil. Biglang naalala ni Chongan na ang mga magulang ay nag-donate ng maraming merienda sa paaralan, na malamang ay nakatago sa kwartong yun. Gayunpaman, si Nana ang nag-lock ng pinto mula sa loob. Kahit gaano pa nila ito katukin, hindi ito mabubuksan, at ang ingay ay nakakuha lamang ng mas maraming zombie. Wala na silang ibang magawa. Binuksan ng mga estudyante ang isang digital camera at sinimulang i-record ang kanilang mga huling mensahe ng paisa-isa. Sa harap ng camera, sinabi ni Anjo sa kanyang ama na ang gusto niya lamang ay manatili siyang ligtas at okay lang, kahit hindi siya makapunta para iligtas siya.
Samantala, dumating ang ama ni Anjo sa safe zone sakay ng helicopter kasama ang mga opisyal ng gobyerno ngunit agad na na-quarantine. Para makalabas at mahanap ang kanyang anak, inatake niya ang guard na naghahatid ng pagkain, kinuha ang uniforme nito, at nakatakas. Gayunpaman, mabilis siyang nakita ng mga sundalong naka-duty at nagpaputok, sinusubukang pigilan siya. Sa kritikal na sandali, sumisid siya sa tubig, ngunit tinamaan pa rin siya ng bala. Sa ibang lugar, hawak ni Soo-hyuk ang kamera, ngunit nanatiling tahimik, hindi alam ang sasabihin. Hindi napigilan ni Namra na itanong kung bakit siya handang makipagsapalaran na atali ang sarili sa kanya. Tapat na sumagot si Soo-hyuk, dahil gusto kita. Sa matagal na panahon, inilibing niya ang mga damdaming yun, sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat para sa tulad niya. Nang marinig ito, nayanig ang puso ni Namra. Itinaas niya ang kamera at nag-iwan lamang ng isang maikling pangungusap. Soo-hyuk, gusto kita. Pagkatapos ay marahan niya itong hinalikan. Sa sobrang saya, mahigpit na hinawakan ni Soo-hyuk ang kanyang kamay. Biglang, mabilis na lumingon si Namra at naglakad papunta sa dingding. May narinig siyang sumusuka, ngunit walang ibang nakarinig. Ang ingay ay mula sa isa sa mga opisina kung saan hindi pa nagtagal ay nadatnan ni Min ang kanyang homeroom teacher. Humingi siya ng tulong sa kanyang guro, ngunit sinabi ng guro na kasalanan niya kung siya ay binyuli. Dahil sa galit, kinagat niya ito, ngunit hindi nagtagal ay hindi na niya napigilan ang sarili na samukan ng malakas. Hindi lamang yun, napagtanto ni Namra na maririnig niya ng malinaw kahit ang pinakamahinang tunog na ginagawa ng bawat isa sa kanyang paligid. Naiintindihan niya na ito ay maaaring kakayahan lamang ng mga zombie, ngunit pinili niyang itago ito. Binabalaan lamang ang iba na may mali at kailangan na nilang kumilos sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may bagong problema. Paano makarating sa bubong? Iminungkahi ni Anjo na magtayo ng mataas na harang sa likod ng classroom, pagkatapos ay gamitin ang TV para gumawa ng malakas na ingay at akitin ang mga zombie. Kung malinis ang hallway, maaari silang dumaan sa likod na pataas ng bubong. Nang maitakda na ang plano, kinalag ni Anjo ang lubid sa pagitan ni Namra at Soo-hyuk, at agad na kumilos ang lahat. Ang malakas na musika na hinaluan ng tunog ng mga instrumento ay matagumpay na nakaakit ng lahat ng kalapit na zombie, kabilang si Guam. Maayos ang takbo ng plano. Nagmamadaling lumabas ang mga estudyante ng classroom at tumakbo papunta sa bubong. Samantala, si Kim na nagtatago sa bubong ay naglatag na ng SOS signal sa lupa at sa wakas ay nakakita ng isang helicopter ng gobyerno na dumating. Ngunit noon mismo, nakarinig siya ng galaw sa labas ng pinto. Sinusubukan ng iba pang nakaligtas na estudyante na makapasok. Bubuksan na sana ni Kim ang pinto, ngunit bigla niyang naalala ang sinabi ni Min. Kami ay mga outcast na naman. Walang may pakialam kung mabuhay o mamatay kami. Sa pag-iisip na yon, umatras siya. Nagsinungaling siya, sinabing walang natitirang nakaligtas sa paaralan at mahinahong sumakay sa bakanteng helicopter. Sa ibang lugar, isang malaking grupo ng mga zombie ang nagtipon sa hagdanan. Lumitaw si Guam na may malamig na ngiti at dumiretso kay Chongan. Sa kritikal na sandali, muling namula ng dugo ang mga mata ni Namra. Marahas siyang pumutok, hinampas si Guinam pababa ng hagdan sa isang suntok. Halos kasabay nito, tumunog ang alarma ng sunog at automatikong na-unlock ang pinto ng bubong. Si Min pala ang nagsunog sa opisina ng guro para ilabas ang kanyang pagkamuhi sa paaralan. Desperadong sumugod ang mga estudyante sa bubong upang mapanood lamang ang rescue helicopter na lumilipad palayo sa di kalayuan. Kahit na pinalampas nila ang pagkakataong maligtas, kahit papaano ay ligtas ang bubong sa ngayon. Kasabay nito, sina Detective Song at ang kanyang kasosyo sa kanilang pagpunta sa paaralan ay hindi inaasahang nailigtas ang live streamer. Silang tatlo ay sumakay ng bus kasama ang sanggol, ngunit hindi nagtagal ay nakasalubong nila si Min na nakatakas mula sa paaralan. Bago lumipas ang panahon, napansin sila ng militar, napagkamalan silang lahat na nakaligtas, at ibinalik ang lahat sa safe camp. Madaling araw, tahimik na lumabas si Nana ng storage room, at kinuha ang digital camera. Habang pinapanood niya ang pamilyar na mga mukha sa screen, siya ay nagilty at nagpasyang magdala ng pagkain sa kanyang mga kaklase. Gayunpaman, nang ang footage ay umabot kay Chongan, bigla niyang nabanggit si Han. Ang pangalan ay agad na nag-trigger sa pinakamalalim na takot ni Nana.
Alam na alam niya na ang huli na kabutihan ay hindi maaaring burahin ang katotohanan na siya ay isang mamamatay tao, kaya siya ay umatras muli. Sa sandaling yun, naalala niya si Mrs. Park, na kinagat ng zombie habang pinuprotektahan siya. Kahit sa dulo ng kanyang buhay, inaliw ni Mrs. Park si Nana, sinabing hindi niya ito kasalanan at hinimok siyang humingi ng tawad sa kanyang mga kaklase. Pinunasan ang kanyang mga luha, sa wakas ay naglakas loob si Nana at nagpas siyang pumunta sa bubong. Hindi inaasahan, biglang lumitaw si Guam at pinatay siya ng walang pag-aalinlangan. Samantala, sa bubong, ang mga nakaligtas na estudyante ay nagsindi ng maliit na campfire at sinimulang ipagtapat ang mga lihim na matagal na nilang inilibing. Tinanong ni Anjo si Namra kung bakit siya laging naglalagay ng pader dahil buong araw siyang naka-headphone at hindi kailanman nagsalita. Maraming estudyante ang nag-aakalang kinamumuhian niya sila. Ipinaliwanag ni Namra na hindi niya sila kinamumuhian. Wala lang siyang kaibigan. Palagi siyang sinisisi ng kanyang ina kapag bumababa ang kanyang mga marka, kaya wala siyang ginawa kundi mag-aral. Sa paglipas ng panahon, sinimulan niyang ihiwalay ang sarili sa lahat. Nang marinig ito, ibinaba ng mga estudyante ang kanilang pagtatangi at nagsimulang maawa pa nga kay Namra. Para gamaan ang mood, biglang nagbago ng usapan si Yang at hayagang inamin na may gusto siya sa isang babae mula sa archery team. Ang batang lalaki sa tabi ni Soo Hayek ay mukhang nagulat dahil ang babaeng iyon ay ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinamantala ang pagkakataon, naglakas loob din si Cheong na ipagtapat ang kanyang nararamdaman para kay Anjo. Si Anjo ay naguluhan at napilitang tumayo at umalis ng nagmamadali. Hinabol siya ni Chongan at malungkot na nagtanong, nagustuhan mo ba ako? Kahit kaunti, hindi alam ang sasabihin, humingi lamang si Anjo ng kaunting oras mag-isa. Samantala, umakyat si Guam sa bubong nang walang gamit sa pamamagitan ng tubo, damapo mismo sa tabi ni Anjo. Ipinagpalagay niya na ang kanyang mukhang duguan ay matatakot ang lahat. Ngunit sa halip, napagtanto niya na ang iba ay hindi naman natatakot. Hayagan nila siyang kinamumuhian. Muli na naman tinawanan ni Chongan si Guinam, malamig na sinabing kahit kailan at kahit saan, siya ay walang kwenta. Dahil sa matinding galit, pinagbantaan ni Guinam na papatayin si Chayong sa pinakamalupit na paraan at iniutos sa lahat na umalis kaagad. Hindi inaasahan, walang umatras. Sa halip, nagsama-sama sila at lumaban ng sama-sama. Si Namra sa partikular ay nagpakawala muli ng kanyang supernatural na lakas at marahas na inihagis si Guam mula sa gusali. Sa ibang lugar, sinabi ni Detective Song ang totoo sa militar. May isang kritikal na laptop sa loob ng paaralan na naglalaman ng susi para basagin ang virus. Nang marinig ang balita, agad na nagpadala ang commander ng isang team sa paaralan. Samantala, sina Kim at Min, na parehong nailigtas, ay muling nagkita sa safe camp. Nang makita na siya ay walang pinsala, si Kim ay bumantong hininga at iniabot sa kanya ang lunchbox na hawak niya. Gayunpaman, si Min ay tuluyan ng nagdilim. Malamig niyang sinabi na hindi niya yun gusto. Ang gusto niyang kainin ay siya. Hindi nagtagal, dumating ang isang military helicopter sa bubong ng paaralan. Ngunit tiningnan lang ng mga sundalo ang kanilang temperatura ng paisa-isa at pagkatapos ay inutusan silang maghintay sa pwesto. Dahil ang tunay nilang misyon ay hindi magligtas ng kahit sino, ito ay upang mahanap ang laptop. Sa ilalim ng mabigat na suporta sa sunog, matagumpay na nakuha ng mga sundalo ang computer. Habang naghahanda silang umatras, may dumating na apurahang mensahe. May natuklasan silang isang kaso ng sintomas sa loob ng safe camp. Noon lamang napagtanto ng militar na si Min ay isang half-zombie, ibig sabihin kahit ang mga taong may malay ay hindi naligtas. Sa huli, iniutos ng commander sa mga sundalo na huwag nang iligtas ang sinuman. Ang desisyong ito ay tuluyang winasak ang huling pag-asa ng mga estudyante. Sa galit, sinipa ni Chongan ang campfire at galit na sumigaw na wala nang darating para iligtas sila. Samantala, pinigil ng militar si Min at natuklasan na ang mga virus cell sa loob niya ay paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Na nagpapahintulot sa kanya na magpalit-palit sa pagitan ng tao at zombie. Upang maalis ang anumang panganib, iniutos ng commander ang mga espesyal na hakbang sa quarantine para sa lahat ng nailigtas pagkatapos, kasama ang Congresswoman at Detective Song. Madaling araw, kumulog ang kulog sa kalangitan habang bumubuhos ang malakas na ulan.
Ang ulan ay hindi lamang nagdala ng tubig sa pagod na mga estudyante, ngunit hinugasan din ang kawalan ng pag-asa na naipon sa kanilang loob. Iminungkahi ni Chonga na lumipat sila habang kumukulog para hindi marinig ng mga zombie ang kanilang mga yapak. Sumang-ayon si Namra, itinuro na ang ulan ay pinaghahalo ang lahat ng amoy, na nagpapahina sa pandinig at pang-amoy ng mga zombie. Ngayon na ang perpektong oras upang tumakas. Sa pangunguna ni Cha Yong-san, maingat na lumabas ang grupo sa gusali ng paaralan, ngunit muling sumapit ang sakuna nang makita ni Cha Yong ang kanyang ina, na ngayon ay naging zombie. Napagkamalan siya ng iba na isang ordinaryong zombie, at agad na iwinasiwas ang kanilang mga sandata sa kanya. Hindi sila tumigil hanggang sa sumigaw si Chonga ng nanay sa desperasyon. Ang ingay ay mabilis na nakakuha ng mas maraming zombie na pumwersa sa lahat na umatras. Sina Soo Hayek at Anjo ay sumuporta sa nasirang pusong si Cha Yong-san habang sila ay nagpupumilit na tumakas. Sa kanilang pagtakas, nadapa at nahulog ang isang babaeng maikli ang buhok, sumisigaw sa mga kaklase sa unahan para humingi ng tulong. Nang makita ang mga zombie na papalapit, pinili ng babaeng mahaba ang buhok na siya ay iwanan at tumakbo para sa kanyang sariling buhay. Sa huling posibleng segundo, sumugod ang isang lalaki mula sa grupo at sumalpok sa mga zombie. Makalipas ang ilang sandali, may ilang palaso na lumipad mula sa malayo. Ito ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagbibigay ng panangga. Sa ibang lugar, ang babaeng tumakas mag-isa ay nabigong makatakas at naging biktima ng mga zombie. Ang dalawang grupo ay hindi nagtagal ay muling nagkita at pumasok sa madilim at tahimik na gym. Biglang, may naramdaman si Namra na mali. Ang lugar ay puno ng malalakas na infected na atleta. Upang matakpan ang pag-urong ng iba, isang sugatang lalaki ang kusang tumalon mula sa isang kariton at ginamit ang kanyang katawan para harangan ang grupo. Sa huli, ang mga estudyante ay walang nagawa kundi sumilong sa silid ng mga kagamitan. Samantala, ang militar ay nanunood ng isang video na iniwan ni Mr. Lee. Sa footage, ipinaliwanag niya na ang zombie virus ay nagbabago ng mas mabilis kaysa sa pagbuo ng tao ng bakuna. Sa kanyang pananaw, ang tanging solusyon ay sunugin ang lahat ng infected at putulin ang pagkalat sa pinagmulan nito. Ngunit ngayon, ang infection zone ay patuloy na lumalawak. Upang maiwasan ang pagbagsak ng buong bansa, napilitan ang commander na iwanan ang buong lungsod at utusan itong lipulin sa pamamagitan ng apoy. Matapos lumipas ang isang gabi, nahirapan si Guinam na umakyat sa bubong ngunit nalaman na wala na ang lahat. Ang mga estudyante, gayunpaman, ay nasa malubhang panganib pa rin dahil nakaramdam si Namra ng isang malaking bilang ng mga zombie na papalapit. Ayaw mag-iwan ng mga pagsisisi, naglakas loob si Yang at ipinagtapat sa babaeng matagal na niyang lihim na gusto. Ang natanggap niya ay isang matinding bagbog. Nang makita ito, biglang nagkaroon ng ideya si Soo Hayek. Maaari nilang atali ang mga kariton sa isang bilog at sumakay sa loob upang makatakas. Sa paghahanda, nakipagtalo si Jun sa isang nakatatandang estudyante tungkol sa plano. Dumating si Namra sa tamang oras at iminungkahing ayusin ito sa pamamagitan ng boto. Sa huli, ang minorya ay sumunod sa nakararami at pinili ng lahat ang plano ni Jun. May kumpiyansang ipinangako ni Jun na kung may anumang mali, siya ang manggana at mananagot. Nang handa na ang lahat, binuksan muna ni Soo Hyek at Jun ang pinto. Sumugod si Soo Hyek diretso sa mga zombie, nakipaglaban sa kanila ng harapan habang ang mga mamamana ay nagbigay ng long-range support mula sa likuran. Ang natitirang mga estudyante ay mabilis na pinagsama ang mga kariton, na bumubuo ng isang nagtatanggol na bilog. Dahil sa ingay, ang mga zombie ay sumugod at pinalibutan ang mga kariton, na nakulong sila sa lugar. Nang makita ang kanyang kasama sa panganib, inabot ni Jun at itinulak ang isang zombie, ngunit siya ay nakagat sa proseso. Nang mapagtantong malapit na siyang magbago, determinado siyang tumalon mula sa pormasayon, sadyang inilayo ang mga zombie para bigyan ng oras ang iba. Nang sa wakas ay makarating ang grupo sa likod na pinto, natuklasan nila na ito ay nakalock mula sa labas. Walang tigil na isinubsob ni Anjo ang sarili dito hanggang sa ito ay bumukas at sa kanyang pagkamangha, ito ay kanyang ama. Sa ilalim ng kanyang panangga, mabilis na tumakas ang mga estudyante patungo sa likurang bundok. Ngunit pagdating nila sa tennis court, may isa na namang malaking grupo ng mga zombie ang pumasok.
Mabilis na naghagis ng mga flare at hinaypan ang kanyang sipol ang ama ni Anjo para maakit ang mga zombie. Matapos matiyak na ligtas na nakatakas ang mga bata, ikinandado niya ang court sa likuran niya at nag-iisang nanatili. Nang makita ni Anjo ang sugat sa kamay ng kanyang ama, agad niyang naunawaan ang kanyang pinili. Pinipigilan ng kanyang dalamhati, tumakbo siya kasama ang iba hanggang sa isang construction site. Dahil ang mga manggagawa ay infected na, pansamantala lamang silang makakakanlong sa plancha sa labas. Bumagsak si Anjo, tahimik na umiiyak para sa kanyang ama. Mahigpit siyang niyakap ni Chongan, lubos na nauunawaan ang kanyang sakit dahil ang mga taong pinakamamahal nila ay naging mga halimaw. Ilang saglit lamang, ang halimaw sa loob ni Namra ay muling nagising. Upang hindi niya masaktan si Soo-hyuk, mahigpit niyang kinagat ang kanyang sarili. Pinapanood ito, nasaktan si Soo-hyuk at mahigpit na sinabi sa kanya. Kung mangyari itong muli, ako na lang ang kagatin mo. Samantala, sinimulan ng mga mananaliksik na hanapin ang mga kahinaan ng mga zombie. Natuklasan nila na ang mga zombie ay napakalakas ng reaksyon sa 24 na cause sound waves at instinctive na hinahabol ang pinagmulan. Nagpa siya ang militar na mag-deploy ng sound-emitting drones para akitin ang mga zombie sa 4 na itinalagang zone, pagkatapos ay magsagawa ng concentrated bombing. Bago ang operasyon, lumipad ang mga sundalo sa lungsod, hinimok ang lahat ng natitirang mamamayan na agad na sumilong sa mga bunker. Bahagyang narinig ni Namra ang anunsyo at mabilis na sinabi sa iba na ang isa sa mga bombing zone ay kinabibilangan ng kanilang high school. Habang pinag-uusapan nila kung saan pupunta, biglang nagpakita si Guam. Ang kanyang target ay malinaw. Dumiretso siya kay Cheong-san at kinagat ang kanyang braso. Kasabay nito, pumasok ang mga drone sa campus at naglabas ng 24 kHz ultrasonic waves. Nang makita si Guam na nasusuka sa sakit, mariin siyang itinulak ni Chongan palayo. Habang pinapanood niya ang kanyang braso na dahan-daang nabubulok, hinubad ni Chongan ang kanyang name tag at iniabot kay Anjo. Sinabi niyang itatago niya ang name tag nito at marahan siyang hinalikan. Sa sandaling yun, naramdaman niya ang higit na kaligayahan kaysa sa naranasan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos ay sumugod siya sa gusali, inilayo ang mga zombie sa bubong upang bigyan ang kanyang mga kaibigan ng huling pagkakataong makatakas. Hindi nagtagal, nagkamalay si Guenam. Natagpuan niya muli si Cheong at malupit na winasak ang kanyang kaliwang mata. Samantala, ang mga zombie ay matagumpay na naipaayon sa mga target na zone at agad na naghulog ng mga bomba ang militar. Sa huling sandali, mahigpit na hinawakan ni Chong si Guam at pareho silang nilamon ng apoy. Matapos ang misyon, bumalik ang commander sa kanyang opisina na may mabigat na kalooban. Naalala niya na minsang ginamit ni Mr. Lee ang apoy upang palayain ang kanyang pamilya mula sa pagdurusa. Ngayon ay ginawa niya ang parehong pagpili. Hindi na kinaya ang pagkakasala, gumawa siya ng huling tawag sa kanyang pamilya at pinagsisihan ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Pagkatapos ng pagsabog, ang paaralan ay naging guho. Ang kapalaran ni Chong ay hindi alam, nag-iwan lamang ng name tag ni Anjo. Pinilit ng mga nakaligtas na estudyante na magpatuloy at ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Sa daan, natuklasan nila ang mga yellow ribbon marker na iniwan ng ama ni Anjo. Pati na rin ang kanyang flashlight na nakahiga sa lupa. Mahigpit itong hinawakan ni Anjo, humagulgol ng iyak. Kasunod ng mga marker, nakarating sila sa isang desyerto na kalye na puno ng kakaibang kapaligiran. Biglang naramdaman ni Namra ang mga zombie na papalapit mula sa lahat ng panig at apurahang sinabi sa lahat na umatras. Gayunpaman, nadapa at nahulog ang isang sugatang estudyante na pumwersa sa kanila na lumaban. Napakaraming zombie, at ang mga posibilidad ay lubos na laban sa kanila. Sa kaguluhan, ang bata ay nakagat habang sinusubukang protektahan ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Walang may pusong pumatay sa kanya hanggang sa humakbang si Namra at tiyak na tinapos ang kanyang pagdurusa. Pagkatapos ng maikling paghinto, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pagtakas. Nanatili si Namra sa likod ng linya, ngunit ang halimaw sa loob niya ay nagsimulang magising muli. Nilabanan niya ang hindi komportable, pagkatapos ay sa wakas ay nag-iisang tumakbo patungo sa isang pader, sinusubukang pilitin ang kanyang sarili na manatiling may malay. Nang mapagtanto ni Soo-hyuk at Anjo na wala si Namra, nagmadali silang bumalik upang hanapin siya, lamang upang masaksihan siyang kumakain ng zombie.
Biglang lumundag si Namra kay Anjo, ngunit sa huling segundo, pinigilan niya ang pagnanasa at tumalikod. Nawala sa makapal na hamog. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakarating ang mga nakaligtas na estudyante sa military blockade. Matapos magtiis ng hindi mabilang na paghihirap, sa wakas ay nakarating sila sa safe zone. Lumipas ang 4 na buwan sa isang kisap mata. Ang natitirang mga zombie ay ganap na nalipol at ang lockdown sa buong lungsod ay inalis. Gayunpaman, ang incubation period ng virus ay nananatiling hindi tiyak, kaya ang mga mamamayan ay kinakailangan pa ring manatili sa pag-iisa. Isang araw, palihim na umalis si Anjo sa quarantine zone at pumunta sa kalapit upang magbigay-pugay sa kanyang mga nahulog na kaklase. Habang umaalis, hindi inaasahang napansin niya ang isang campfire sa di kalayuan. Bigla niyang naalala na sinabi ni Namra minsan na dapat silang magsindi ng campfire kung magkikita muli. Agad na hinanap ni Anjo si Sue Hayek at iminungkahi na pumunta sila upang tingnan ito ngayong gabi. Nang dumating ang gabi, sa pagtataka ni Anjo, halos lahat ng natitirang kaklase ay nagkasama-sama. Sinundan nila ang liwanag ng apoy at bumalik sa matagal ng abandonadong paaralan. Sa sandaling yun, dahan-daang lumabas si Namra mula sa dilim, mahinang sinabing na-miss niya silang lahat. Hinimok siya ni Anjo na sumama sa kanila, ngunit tumanggi si Namra. Sa oras na siya ay nawala, nakilala niya ang iba na katulad niya, at kailangan niyang manatili upang bantayan sila. Nang mapansin ang kalungkutan ni Anjo, hinawakan ni Namra ang kamay ni Anjo at matatag na sinabi, "Magkaibigan tayo, kahit magkalayo." Kakatapos lang, narinig niya ang kanyang uri na tumatawag sa kanya. Nangako si Namra na babalik siya, pagkatapos ay umalis siya at nawala sa madilim na gabi.